nag-a-adjust na yung grupo ni Sara. Dahil nga, nung nag-declare siya, tatakbo siya, walang bump. Hindi nag-spike. Tapos, hindi nag-peak. at best, nag-plateau. Ngayon, bumababa by increments. Kung totoo yung sa Okta, dramatic yung pagtaas nung mga rivals niya. At tingin ko, internally rin, ang data crunching nila ay sa kanila na ito eh. Ang kailangan nila, kumuha dun sa hindi kanila. Okay. Kaya nagso-soften ng image, ribbon cutting, graduation. At 2 weeks ago, sabi niya sa The Hague siya, hindi naman ako interesado tumakbo. Problema, by this time, baka walang maniwala. No? Pero makikita mo... Nag-declare ka na eh. Oo, pero tsaka nakikita mo na nag-a-adjust. No? Nag-a-adjust. Dahil si Lenny, 8-9%. Ngayon, ilan? 40 plus. Si Rafi Tulfo, dati na mataas eh. Without declaring. Oh, without declaring. Yun ang mahalaga. Without declaring. There's another side to that coin, without declaring. Pero ito, from the side naman of view naman ng mga Duterte supporters dyan is that, mataas sila kasi wala pa yung gibaan. That's a factor too, di ba, Ronald? Actually, may gibaan. Wala pang gibaan kay Lenny, kay Rafi. Hindi, si Lenny matagal lang ginigiba eh. Ay, hindi, Manny, that was the previous election cycle. We're talking about now. Walang gibaan. Hindi, mahirap namang gibain si Rafi dahil wala naman siya interest tumakbo. Kaya nga. So, kaya walang gibaan. Yun yung advantage na tahimik sila. Kay Lenny, wala ka masyadong magigiba. Based doon sa, ngayon, yung mga levers para sa gibaan. Yung nangyayari ngayon sa Senate, yung nangyayari sa flood control, yung nangyayari sa geopolitics. Sabi mo kay Lenny, pro-US. Buhay nila yung lugaw. I mean, Hindi naman issue-based yung mga gibaan Hindi, pero hahanap ka ng levers na ngayon, na buhay. Diba? Like corruption, like impunity or geopolitics or